Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Norman. Taong 1964, Panabo, Davao del Norte. Noong mga panahong ito, kakalipat lang ni Norman sa Panabo. Isinama siya roon ng lolo niya para may katuwang ito sa pagbabantay sa mamanahin nilang lupa. 2 ektarya ang pagmamay-ari roon ng kanilang pamilya na siya namang paghahati-hatian ng mga kapatid ng tatay niya sa oras na isuko na ito ng lolo nila. Ang kaso, kapalit ng mana ay ang pagkakaroon nila rito ng kasunduan. Taon-taon, kailangan sumama ng isa sa mga apo niya na mula sa iba't iba niyang mga anak. Gagawin ito ng matanda hindi para alilain sila, bagkus ay para maipakita sa kanila ang kahalagahan ng pagmamay-ari nilang lupa. Ayaw kasi nito na umabot sa puntong ipagbenta nila ito. Sa oras na yon ay pumanaw na. Ayon sa matanda, tanging yun lamang ang kahilingan ng mga ninuno nila. Kaya bago ito manghina at mamaalam, lahat ay ginagawa nito upang malaman nila ang importansya ng mga ganoong bagay. Ayon pa kay Norman sa taong ito, hindi siya ang kauna-unahang apo na pumunta sa lupang yon. 4 na ang nauna sa kanya, at yung 4 na pinsan niya, hindi siya nagkaroon ng balita. Pagbalik kasi ng mga ito sa kanila, agad yung isinama ng mga magulang nito patungo sa lugar ng kanilang mga napangasawa. Di na rin yung nagsabi ng kung ano-ano sa kanila na para bang meron itong pinagmamadalian. Kaya kahit marami siyang gustong itanong, naiwan ang mga katanungang yon sa kanyang kalooban. Hindi nagtagal, para mapanatag ang puso niya, minabuti niya na kalimutan na muna ito pansamantala. Hanggang sa nalaman-laman na lang niya na uuwi na pala ang lolo niya. At sa pagbalik nito sa kanilang lugar, siya na ang nakatadhana nitong isama. Noong una medyo nagkaroon pa siya ng pag-aalangan, pero sa katagalan nagdesisyon na rin siyang tanggapin ang lahat ng nais nitong mangyari sa kanya. Sa bandang huli kasi, aminado rin naman siya na wala na siyang magagawa pa. Hindi nagtagal, magkasama na nilang nilisan ang baryo. 2 araw din sila noong naglakbay bago nila marating ang bayan ng Panabo. At mula sa lugar na yon, binaybay nila ang masukal na daan gamit ang kalabaw na iniwan doon ng lolo niya. Halos inabot pa nga ng 3 oras ang paglalakbay nila bago nila marating ang lupain ito na nasa puso ng malawak na ilang na walang naninirahang tao. Literal na nag-iisa lang yun doon sa buhay, kaya naman nang makita niya ang sitwasyon sa lugar, hindi niya binalak na manatili rito. Para sa katulad niyang sanay sa baryo, isang kahangalan ang manirahan sa ganoong kalawak na lupain, gawa ng naniniwala siya na walang silbi ang lupa at mga pananim kung hindi mo naman makikita ang mga mahal mo sa buhay. Mas mainam pang mabuhay ng may pagtitiis kaysa mabuhay ng marangya na wala ka namang nakikitang kapwa. Habang namumutawi ang mga salitang yon sa kanyang isipan, patuloy na sa pagsasalita ang matanda. Bawat hangganan ng lupa nito, isa-isa nitong itinuro at ipinaliwanag kung ano ang kasaysayang bumabalot dito. Dagdag pa nito na ang apo niyang mapipiling magbabantay ng lupa ang kaisa-isahang makakaalam ng pinaka-istorya ng lugar at rason kung bakit kailangan nila itong bantayan at panatilihin sa kung ano ang sitwasyon nito sa pangkasalukuyan. Nang marinig naman ni Norman ang sinabi nito, may hinahon naman siyang napatanong dito ng, "Lo, ano ho bang espesyal sa lugar na ito? Bakit ang mapipili lang ang makakaalam? Hindi ho ba mas mainam na malaman ito ng lahat ng ating kamag-anak?" Nang marinig ito ng matanda,
bahagya nitong pinatigil ang sinasakyan nitong kalabaw. Pagpang-abot ng tingin nila, sumagot ito sa kanya ng, "Dahil lahat ng nakakaalam, nawawala sa kanilang mga sarili. Kaya kahit gustuhin ko itong ibahagi, tanging ang napili lang ang makakaalala nito. Yan din ang rason kung bakit hindi natin itong pwedeng ipagsabi sa kung kani-kanino. Maging matyaga ka, Norman. Mahaba-haba pa ang araw. At alam ko na bago lumipas ang buwan, marami ka na ritong malalaman. Pero sana hindi ka tumulad sa mga nauna. Ang mga hindi napili ay walang karapatang makaalala sa kung ano man ang nakikita nila sa lugar na ito. Sana, ikaw na nga ang hinahanap ko." Pagkarinig niya sa sinabi nito, hindi siya halos makasagot. Bagaman hindi ka panipaniwala ang sinasabi ng matanda, pakiramdam niya totoong-totoo ito. Matapos naman itong makapagsalita, kusa na itong tumahimik. Maya-maya lang, narating na rin nila ang bahay nito. Medyo may kalakihan naman ang bahay ng lolo niya, kung saan sa loob nito may 6 na silid na hindi na nagagamit pa. Meron din yung ikalawang palapag na halos mapuno na ng alikabok dahil sa hindi na ito naaakyat ng matanda. Hindi naglaon. Pagbaba nila ng kanilang mga gamit, agad silang lumabas para magpahinga at magmasid-masid. Nataon din noong hindi nagsasalita ang lolo niya, kaya napagmasdan niya ng maigi ang mga kaganapan sa labas ng bahay. Ayon kay Norman, hindi may pagkakailang napakaganda ng tanawin dito. Sariwa rin ang simoy ng hangin at sa lahat ng dako makakakita ka ng punong nagbubunga. May mga ligaw na hayop din sa lugar, katulad ng musang, baboy ramo at usa. Habang pinagmamasdan niya ang napakagandang tanawin, unti-unti na siya ritong nahuhumaling. Habang tumatagal, dito niya napagtatanto na hindi naman pala masama na manirahan dito. Kaya kung siya ang mapipili, maaaring manirahan nga siya roon, kasama ng kanyang pamilyang bubuuin sa hinaharap. Pagtungtong ng dapit hapon, inabisuhan na siya nitong pumasok. Sa unang gabi, medyo naninibago siya. Gawa ng hindi katulad sa kanila na gabi na kumakain ng hapunan, doon sa lugar ng lolo niya, kailangan nilang kumain hanggat may liwanag pa ang araw. Nasa paniniwala kasi ng matanda na malas ang pagkain ng gabi dahil itinataboy ng kadiliman ang swerte. Kaya naman kahit busog pa siya, napilitan siyang maghapunan para hindi makaramdam ng gutom sa kasagsagan ng gabi. Matapos nilang kumain, dito na sila naghanda ng kanilang mga higaan. Sa sala nila noon na pag-isipang matulog, gawa ng ayon sa lolo niya, mas maganda na magkakasama muna sila para hindi siya makaramdam ng paninibago. Dagdag pa nito na yun lang din ang paraan para hindi siya gambalain ng mga ninuno nilang kasama nila roong naninirahan. Nang marinig naman ito ni Norman, di na siya nagsalita. Aminado kasi siya na takot siya sa multo, kaya mas maganda na dumikit na muna siya sa lolo niya hanggat hindi pa siya nasasanay sa bahay nito. Paglalim naman ng gabi, tulog na ang matanda pero hindi pa rin siya mapakali. Kung ano-ano na rin noon ang kanyang ginagawa, ngunit sadyang hindi siya madalaw-dalaw ng antok. Pagbalik niya sa orasan, napansin niya na mag-aalas 12 na pala ng hating gabi. Pero kahit gano'n na ang oras, para bang napakatahimik pa rin sa labas. Simoy lang ng hangin ang kanyang naririnig, kaya habang pinakikiramdaman niya ito, nabalot siya ng pagtataka. Alam niya na sa mga ganoong lugar, dapat normal na makarinig ng mga huni ng hayop. Ang kaso lang wala talaga. Kaya dala ng kuryosidad, agad siyang bumangon sa kinahihigaan niya.
Dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa bintana para sumilip sa labas. Pagdungaw niya sa may bandang bakuran, wala naman siyang nakitang kaduda-duda. Pero habang tumatagal ang pagmamasid niya, may natatanaw siyang parang mga kubo di kalayuan. Naroon yun sa may bandang gitna ng lambak, kung saanong umagang nasipat niya ito. Pawang mga damo lang dito ang kanyang nasilayan. Labis-labis na nakakapagtaka ang pangyayaring yon, kaya pinilit niya yung sipatin ng klaro upang maging malinaw sa kanya kung ano ang nakikita niya. Hanggang sa bigla na lamang siyang nakasilay ng taong mga tumatakbo nang walang pang-itaas na kasuotan. Nakabahag lang ang mga ito, bit-bit ang mahahabang sibat, pana at palaso. Ngunit pagsilay niya sa mga taong yon, napansin niya ang mga nagliliwanag na mga limbag nito sa katawan. Dahil sa mga bagay na yon, kaya napagtanto niya na hindi yon mga pangkaraniwang tao. Matapos naman niya yung makita, bigla siyang nakaramdam ng malakas na puwersa na humugot sa likod niya. Kaya kahit gusto niya pang masilayan ang mga susunod na pangyayari, hindi niya na yun nagawa. Pagbali niya sa kanyang likod, nakita niya ang lolo niyang nakatitig sa kanya na may seryosong pagmumuka. At nang akmang magsasalita na siya, agad siya nitong pinatahimik kasabay ng pagwika nito ng, "Huwag ka nang magrason. Nakita ko kung ano ang nakita mo. Ano ang ginagawa mo rito, Norman? Bakit hindi ka pa natutulog?" Pagkarinig niya sa sinabi nito, agad naman niyang inilahad ang kanyang dahilan. Kahit alam niyang mahirap itong paniwalaan, inilahad niya ang tunay na dahilan. Ang kaso lang, di pa man siya tapos sa pagsasalita, bahagya siyang napatahimik nang may marinig siyang malakas na katok mula sa entradang pinto ng bahay nila. Alam niyang mula ito sa mga taong nakita niya, kaya naman nagdulot ito ng matinding pagkabahala. Hindi nagtagal, pagtahimik ng paligid, agad na tumayo ang matanda para pagbuksan ng kanilang mga bisita. At nang maalis na nito ang trangka, nagmamadaling pumasok ang mga taong nakita niya. Agad yung nagmasid sa paligid, kasabay ng pagtanong ng isa sa mga ito ng, "Nandito na ba ang apo mong susunod na magbabantay sa aming lupa? Sigurado ka bang siya na talaga yan? O baka naman, katulad pa rin niya nung mga apo mo noong nakaraan?" Dahil sa sinabi nito, napilitan namang sumagot dito ang kanyang lolo. "Hindi pa ako sigurado. Pero malakas ang kutob ko na siya na ang ating hinahanap. Maghintay na lang tayo. Hindi magtatagal malalaman din natin ang totoo." Pagkasambit nito ng mga kataga, tsaka pa lamang ito tumahimik. Maya-maya pa, nang marinig naman ito ng grupo, dito na yun unti-unting napasilay sa kinaroroonan niya. Pagtitig naman ng mga ito, agad naman siyang tumayo, bakas sa kanyang muka ang matinding takot at pagkasindak. Hindi na rin siya noon nakapagsalita, at kung siya lang ang masusunod, gustong-gusto niya nang tumakbo papalayo. Subalit habang pinagmamasdan niya ang mga ito, ramdam niya ang dahan-dahang paninigas ng tuhod niya. Di na rin niya maramdaman ang kanyang katawan, kaya kahit gusto niyang tumakas sa harapan ng mga nilalang, hindi niya ito magawa-gawa. Mabuti na lang paglapit ng mga ito, bigla na itong tinapik ang kanyang balikat. Binulungan din siya nitong huwag matakot dahil sa hindi niya ito mga kalaban. Nang marinig niya ang tungkol dito, tsaka pa lamang siya nakahinga ng maluwag. At kahit wala siyang naiintindihan sa mga nangyari, pinilit niya itong unawain. Hindi naglaon. Nang bumaba na ang tensyon sa paligid, dito pa lamang siya nakahinga ng maluwag. Pagkalma ng kanyang isipan, unti-unti na siyang nagkaroon ng lakas ng loob upang sa mga ito'y makipag-usap.
Nang marinig naman ng mga nilalang ang kanyang naging tanong, agad nitong inilahad sa kanya na wala silang pagkakaiba. Katulad lang din nila ang mga ito, ngunit meron lang itong konting pagkakaiba. At yun ay walang iba, kundi ang pamamaraan ng kanilang pamumuhay. Mahiwaga rin ang tribo ayon sa lolo niya, na kung saan dito nagmula ang kanilang mga ninuno. Ngunit kahit sila'y mga ordinaryong tao, patuloy pa rin ang pagkakaroon nila ng ugnayan sa mga ito. Wala mang kakayahan, napakalaki ng naibibigay na tulong ng lahi ni Norman sa kanilang mga ninuno. Sila kasi ang nagbabantay sa pisikal na mundo, at kung wala sila, maaaring masira ng ibang tao ang tinitirahan nito. Kung hindi nyo kasi na itatanong, kahinaan ng tribo ang pagsikat ng araw sa mundo. Hanggat namumutawi ito sa lupain, wala silang kapasidad na magpakita sa mundo ng mga tao. At kapag nasa ganoong estado, pwedeng pasukin ng mga kalaban ng kanilang lugar at wasakin ng lupang kanilang tinitirahan. Ano man ang magiging pinsala nito, sasalamin yon sa kanilang tribo. Hindi rin posibleng may mamatay sa kanila habang nasa kasagsagan ng pagsira sa kanilang lugar. Nang marinig naman ni Norman ang sinabi ng nilalang, dito niya natuluyang naunawaan ang tunay na dahilan ng pamimilit ng lolo nila na may magmana sa pinaka-iniingatan nitong lupa. Matapos ang pag-uusap, isinama siya ng mga ninuno nila sa lugar kung saan yon nakatira. Pagpasok nila sa arko na gawa sa sanga ng kahoy, biglang nagbago ang tingin niya sa lambak na naroon sa harapan ng bahay. Dito na rin niya napagtanto na hindi lang pala bibilang ang mga bahay sa lugar, bagkus ay napakarami nito. Sakop nito ang kabuuan ng lambak, maging ang mga bundok na nasa malapit. Napakaliwanag din ng paligid na halos may hahalin tulad mo ito sa itim na syudad ng Biringan. Yun nga lang, maliwanag sa lugar na yon at normal ang mga taong naninirahan doon. At kapag kakadugo ka ng tribo, walang kaakibat na panganib ang paglabas-masok mo rito. Hindi rin ito nangangailangan ng kahit na ano, kaya malaya kang kainin ang lahat ng makita mo. Dahil sa ganoong kalayaan, nasulit ni Norman ang kanyang unang gabi sa lugar ng kanyang mga ninuno. Nung matuklasan niya ang lugar na yon, hindi niya maipagkakaila na gusto niya nang manirahan doon. Ngunit ayon sa lolo niya, hindi pa sila sigurado rito. Bukod sa kinakailangan pa nilang malaman kung karapat-dapat nga ba siya, kailangan din nilang makasiguro sa katatagan ng puso at isip niya. Isa yun sa mga kwalifikasyon upang masabing siya ang magiging kahalili ng matanda. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad siyang napatahimik. Base kasi sa sinabi ng kanilang mga ninuno, mukhang hindi magiging madali ang pagpili. Kaya imbis na magtanong pa ng kung ano-ano, sinulit na lamang niya ang mga bagay na nasisilayan niya. Dumaan ang mga araw, unti-unti niya nang nakasanayan ang pakikisalamuha sa mga ninuno nila. Marami na rin yun noong nalaman, kaya naman kahit papaano'y may mga bagay na rin siyang natututunan. Tinuruan na rin siya nito ng mga lihim na karunungan na ayon sa mga ito ay makakatulong sa kanya ng malaki sa sandaling ibigay na ng lolo niya sa kanya ang pamamahala sa lugar nila. Ngunit sa sandaling hindi siya ang karapat-dapat na apo, kinakailangan nila itong bawiin sa kanya. Mabubura rin ang lahat ng kanyang alaala ukol dito upang manatiling lihim ang kanilang lugar mula sa mundo. Dagdag pa ng kanyang mga ninuno na maging siya man ay hindi gugustuhin na maalala ito. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, biglang dumagungdong ang tunog ng tambol na nasa entrada ng tribo. Wala siyang ideya kung ano ito, pero base sa naging akto ng mga tao roon, mukhang may paparating na panganib. At ano man yon, kailangan nila itong paghandaan.
Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na siya nakasilay ng mga mandirigmang tumatakbo patungo sa entrada ng tribo. Bitbit ng mga ito ang kanilang mga sandata at kalasag na parabang may paparating na mga kalaban. At bago pa man niya maunawaan ang mga nangyayari, tuluyan niya nang nasilayan ang grupo ng mga nilalang na binabaybay ang kalangitan. Sa unang tingin, para yung kadilimang unti-unting lumalapit sa kinaroroonan nila. Pero habang papalapit ang mga ito, dito niya nakita ang daang-daang mga nilalang na nagsisikumpulan sa bawat isa. May mga malalapad itong mga pakpak, tapos meron yung hindi kaaya-ayang mga itsura. Naglalabas din ito ng nakakapangilabot na tunog na halos bumalot na sa katawan niya. Pagsilay naman ng tribo na bumubulusok na ang mga ito, agad yung nagpakawala ng mga pana na merong mga palawit na pampasabog. Hindi niya mawari kung ano mga ito. Gawa ng tuwing tumatama yon sa katawan ng mga nilalang, bigla na lamang itong naglalabas ng nakakabulag na liwanag na parabang ito ay pumuputok. Kitang-kita ito ni Norman, ngunit ang nakapagtataka, hindi niya marinig-rinig ang inilalabas nitong tunog. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, tuluyan na ngang nakarating sa tribo ang mga nilalang. Pag-atake ng unang pangkat nito, agad naman niyang nakita ang grupo ng mga katutubong nakasakay sa malalaking baboy ramo. Nakasuot yun ng baluti at meron itong daladalang nagsisilakihang kalasag. Mula rin sa norteng parte ng tribo, may nakita siyang mga mandirigmang naglalakad, bitbit ang mahahabang espada. Kung ang unang pangkat ay nakasuot ng baluti, ang mga ito'y walang kahit na anong bagay na magdedepensa sa kanilang katawan. Yun bang tanging bilis at liksi lang ang kanilang sinasandigan? Pagsilay nito sa grupo ng mga nilalang na paparating, mabilis naman yung sumugod kasabay ng pagsilundagan ng mga ito sa bawat bubong ng mga bahay na naroon. Ayon sa kanya, habang pinagmamasdan niya ang mga katutubo nilang yon, pakiramdam niya may kakayahan itong lumakad sa hangin. Bukod kasi sa hindi normalang pagkilos nito, kapansin-pansin din ang pagliwanag ng mga markas sa katawan nila. Hindi nagtagal, nang makasagupa na nito ang mga nilalang, dito niya nasilayan ang pagkakaroon ng 5 talim ng mga hawak nitong espada. Mas mabilis din yung nakakapatay kumpara sa mga grupo ng mga katutubong nakasuot ng baluti. Ayon sa kanya na, sa sobrang husay ng mga ito, walang kahit isa ang nalagas sa kanila. Sa loob ng halos kalahating oras na pakikipaglaban, kalahati ng bilang ng mga nilalang ang nalagas. Kaya nang mapansin ito ng iba nilang mga kasama, napilitan na itong umatras kahit yon ay labag sa loob nila. Pagsili para nito papalayo, muling dumagungdong ang tunog ng tambol, senyales ng kanilang tagumpay. Hindi nagtagal, nang bumalik na ang katahimikan sa paligid, isa-isa na nilang pinagtulungan ng labi ng mga kalaban nilang namatay sa digmaan. Sila namang dalawa ng lolo niya, minabuti na ring bumalik sa kanilang bahay para makapagpahinga. Makalipas pa ang 2 linggo, napansin niyang madalas nang mangyari ang ganoong kaganapan. Ayon sa kanilang mga ninuno, may dahilan kung bakit kailangan nila itong pigilan. Kung hindi kasi sila magsisilbing printerang puwersa laban sa mga ito, posibleng lumaganap lang yon sa mundo ng mga tao. Kaya naman habang sila'y nakikipaglaban, kailangan din nilang humingi ng proteksyon mula sa mga taong naninirahan sa tunay na mundo. Mariin din itong inilahad na hindi nila yung trabaho, bagkus ay obligasyon nila ito. Kaya para mapanatiling ligtas ang mga mahal nila sa buhay, kailangan nilang magsakripisyo. Dagdag pa nito na, hindi lang mga aswang ang dapat nilang katakutan, kundi maging ang mga taong naghahangad ng mga bagay na produkto ng panahon at kasaysayan. Pagtatapat pa nito na, sa ilalim ng lambak kung saan sila nakatira,
Nagtatago ang mga ginto na kanilang iniwan, kalakip ng mga kagamitang antigo na may hindi masukat na halaga. Matagal na nila yung itinatago sa mga tao, ngunit nababahala pa rin sila dahil alam nila na darating at darating ang punto na matutuklasan at malalaman ng karamihan ang tungkol dito. Matapos naman yung marinig ni Norman, pagkamangha ang bumalot sa kanyang katawan. Hindi niya sukat akalain na ganun pala kayaman ng lugar na yon, kaya may mga pagkakataong napapaisip na rin siya. Nang mapansin naman niyo ng lolo niya, napangiti lang naman ito habang nagwiwika ng, "Huwag mo nang pakialaman ang kayamanan ng mga ninuno mo. Basta Norman apo, gawin mo ang iyong trabaho at kami na ang bahalang magbigay ng pabuya sa iyo. Palagi kaming nasa likod mo, kaya anuman ang mangyari, nakahanda kaming tumulong kung ito'y kinakailangan." Nang marinig niya ang sinabi nito, pakiramdam niya siya ang pinili ng kanyang lolo. Sa estado kasi ng pananalita ng kanilang ninuno, mukhang nakapagdesisyon na ito. Pero syempre, di pa rin siya nagpakakampante, gawa ng alam niya na posible pa itong magbago kung magkakamali siya. Ngunit buhat sa kanyang kahusayan, nagtagumpay siyang makuha ang tiwala ng kanilang mga ninuno at ng lolo niya. Kaya hindi naglaon, siya na rin ang hinirang bilang susunod na katiwala. Labis itong ikinatuwa ng matanda, gawa ng noon pa man inaasahan na nito na siya ang magmamana sa lupaing pagmamay-ari nila. Pagkatapos ng selebrasyon, dito na sila bumalik sa kanilang lugar. Pag-uwi nila Norman, agad na inilahad ng matanda ang tungkol sa resulta ng kanilang pagpunta. Nang malaman na yon ng kanilang mga kadugo, agad nitong ibinigay ang parte ng mga anak nitong nabigo na makuha ang loob ng kanilang mga ninuno. Matapos nun, dito na rin yung nagdesisyon na ibigay sa kanya ang pamamahala sa lupa. Pagkarinig niya sa sinabi nito, naiwan lang naman siyang tulala. Bagaman inaasahan na niya ito, hindi niya lubos na maisip na agad na ibibigay ng matanda ang pamamahala sa loob lamang ng maikling panahon. Kaya kahit hindi pa siya makapaniwala, napilitan siyang tanggapin ang lahat ng ito. At bago pa man sila malipasan doon ng linggo, nagdesisyon na silang bumalik sa lupain ng magkasama. Dinala na rin niya ang lahat ng gamit na mahalaga sa kanya, sa paniniwalang dito na sila titira. Ayon sa kanya, mahirap tanggapin sa una ang ganoong sitwasyon dahil sa mawawalay siya sa kanyang pamilya. Pero alang-alang sa mga ninuno nila, hindi niya pwedeng talikuran ang nakabingbing responsibilidad na naiatang sa kanyang mga balikat. Kaya pagbalik nila rito, agad siyang gumawa ng paraan kung papaano ito mapepreserba. Ilang buwan din niyang pinagpaguran ng pagtatayo ng mga bakod sa hangganan nang sa gayoy maipaalam ito sa mga taong aksidenteng mapapadpad dito. Ngunit kahit ganoon ang ginawa niya, may mangilan-ngilan pa ring mga ngaso ang nangungulit na pumasok sa loob ng lupa nila. Noong una nagawa pa nitong magpaalam sa kanila, ngunit nang hindi na nila ito pinahintulutan, sapilitan na yon doong pumasok nang hindi man lang nagpapaalam. Bagay na ikinaalarma naman niya. Isang gabi, nagdesisyon siyang sumadya sa tribo. Magdadalawang linggo na kasing pabalik-balik ang mga taong yon, kung saan may mga pagkakataong nasisipat niya ito na naghuhukay sa lupa na parabang merong hinahanap. Natatakot naman siyang komprontahin ng mga ito na hindi nagtatanong sa kanilang mga ninuno dahil sa mga daladala nitong mga armas. Kaya bago siya kumilos, minarapat niya munang ipagbigay alam ang tungkol sa bagay na yon, nang sa gayoy magkaroon siya ng ideya kung papaano ito maitataboy sa lugar nila. Pagkarinig naman ng mga kadugo niya sa kanya, napangisi lang naman ang bawat isa sa mga ito habang nagtatanong sa kanya ang anak ng dato.
At anong ibig mong gawin sa mga yan? Gusto mo bang itaboy sila sa pamamagitan ng takot o diplomasya? Dinaan mo na sila sa diplomansyang pamamaraan. Pero sa bandang huli, hindi rin sila nakinig. Kaya para maitaboy sila sa lugar na ito, kailangan mong gumamit ng dahas. Maghintay ka, Norman. Paparating na ang mga pinakuha ko para sa'yo. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad naman silang naghintay ng ilang minuto. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang mga kalesang may malalaking kulungan sa ibabaw nito. 3 nasipat niyang kulungan pinuno, at sa bawat kulungang yon, may mga aswang na nakakulong. Kabilang ang mga ito sa huling lahi na kanilang nakainkwentro, kaya naniniwala ang anak ng datu na hindi yon mga basta-bastang uri. Dagdag pa nito na, simple lang ang gagawin niya, kundi ituro sa mga ito ang mga taong gumagambala sa lugar nila bago yun tuluyang pakawalan. At kapag nagawa na niya ito, kusang susugod ang mga nilalang na parabang mga masunuring aso. Wala rin siyang dapat na ipagkabahala dahil matapat na ang mga ito sa kanila, buhat sa parusa na ilang linggo na nila ditong ipinataw. Nangako rin ang anak ng datu na makakasiguro ito sa kanilang kalayaan sa sandaling ginawa nila ang ipinag-uutos ni Norman sa kanila. Matapos naman yung mailahad ng kanyang ninuno, agad naman siyang umuwi kasama ang mga kalabaw na humihila ng mga kalesa. Pagdating nila sa bahay, itinago nila pansamantala ang mga nilalang upang wala roong makakita. At sa pagsapit ng sumunod na gabi, dali-dali niya yung pinakawalan nang masipat niya ang mga mangangaso na nangangalap na naman ng mga ligaw na kayamanan sa kanilang lupa. Bagaman alam niya na mali ang ginawa niya, naniniwala siya na yun lang ang paraan para mapanatili ang lihim ng lugar kung saan sila naninirahan. Pagkaripas ng takbo ng mga nilalang na yon, agad naman itong narinig ng mga mangangaso. Pagsilay nila rito, dali-dali naman silang tumakbo hanggang sa maglaho na yon sa kanyang paningin. Hindi nagtagal, muli niyang narinig ang sigaw ng mga ito bago niya nakita ang mga nilalang na lumipad sa himpapawid. Matapos ang pangyayaring yon, naging madalang na ang pagbisita ng mga mangangaso sa lugar nila. Hindi na yun nasundan, gawa nang wala nang nakapagbigay ng kwento ukol sa mahiwagang lambak ng sinaunang tribo.